Ang patibong para kay Mau. Mga kaibigan, itong para sa inyo, Fire Dumpling! Mga kaibigan, magsilapit kayo! Huwag kayong mahiya! Tikman nyo, sigurado magugustuhan nyo! Oo, masarap nga. Oo, at ito ang pinakamasarap na dumpling na natikman ko. Mahusay talaga magluto ang Dumpling Brothers. Totoo ba yan? Bigyan mo nga ako ng isa. Ako rin, isa rin. Hoy! Aba, Binibini, hindi ba taga Yangkwan Restaurant ka? Sinusubukan mo yata ang aming kakayahan. Huwag ka nang mahiya. Tikman mo ang aming dumpling para malaman mo kung gaano ito kasarap. Alam ko palabas niyo lang ito at hindi niyo ako maluloko. Sige na, tikman mo na. Anong masasabi mo, masarap ba, Binibini? Ipapadala ko na lang itong plato sa pwesto niyo mamaya. Hindi lang yun basta palabas. Minasang mabuti ng Dumpling Brothers ang crepe at iniluto sa apoy ang lahat ng extra moisture kaya talagang napakalutong ng lasa ng dumplings. Yun ang sikreto ng pagluluto nila. Talagang mahigpit silang magkalaban. Kamusta na kaya ang ginagawa ni Mau? Nung isang gabi pa siya nagluluto ng sabaw, pero paligsahan ng dumpling ito. At tignan mo ang ginagawa niya. Malinaw ang inyong nakikita. Nagkakagulo ang mga tao sa pwesto ng mga Dumpling Brothers na ngayon lang sumali rito. Mabili ang fire dumplings nila. Bagay na bagay na reputasyon nila bilang mga street performer na nagpapalabas sa iba't ibang mga talagang magaling sila sa Ano naman pong masasabi niyo, matandang Juan? Napakasarap talaga nito. Ito pala ang tinatawag nilang fire dumpling. Mau, hindi mo ba luto ang dumpling? Hindi pa, uumpisahan ko palang iprito. Malapit na ang oras! Sino kaya mananalo ngayong taon? Ang Cox Crest Dumpling ng Tutu Restaurant o ang Steam Shrimp Dumpling ng North Garden Restaurant? Kumusta naman kaya ang nanalo ng isang taon ang Guangzhou Restaurants? Ano pa man ang sorpresang kalahok para sa taong ito ay ang Dumpling Brothers. Sino kaya sa mga kalahok ang makakatalo sa kanila? Salamat, tapos na. Talaga? Oo, ang bango ng amoy. Patikim naman yan. Akala namin hindi naman luluto. Magsisimula na ang laban. Ano Oh? to? Hindi masarap! Hindi makain to. Ano? Hindi maaari. Bakit? Dahil dito. Oh? Hindi. Hindi ito ang itinimpla ko. Anong ibig mong sabihin, Mau? Hindi ko alam. Hindi akong gumawa nito. Baka kagagawa nito ng Dumpling Brothers! Hindi ko na ito matatagalan! Magre-reklamo ako sa Catholic! Naman din nila na masama si Master. Tama ako sa'yo, Miley. Oo nga. Tumigil kayo. Wala tayong ebidensya. May magagawa pa tayo. Ulitin ko ulit mula sa umpisa. Kung sino man ang gusto manira sa atin, lalabanan ko sila sa pagluluto. Lalaban ako para sa karangalan ko bilang ko. Gawin natin lahat ng ating makakaya. Simulan na natin! Oo, sabay na yan. Ngayon ang huling oras ang paligsahan. Malapit na ang takip silim at malino pa rin na walang pagbabago sa sitwasyon. Labang pa rin ang Dumpling Brothers. Maayos ba ang takbo? Oo. Kami ang nangunguna sa paligsahan. Wala na silang pag-asa pang manalo sa amin. Napakadali lang pala. Sino ba yung matandang lalaki na to? Ay, mukhang sikat na sikat ang pwestong ito. Matingnan nga.
Abay, kahanga-hanga naman ito. Ay, matikman nga ito. Masarap nga. Ano ka ba naman, Lolo? Nangiistorbo ka, ang dumi-dumi mo. Baka wala nang pumunta dito sa tindahan namin. Maaari ba lumipat ka na lang doon sa ibang tindahan? Ano? Ang sabi ko, umalis ka na dito. Hindi ka ba nakakaintindi, tanda? Huh? Nakakahiya. Napakasarap pa naman doon. Napakabango ng aking naaamoy. Lumapit kayo dito! Gusto niyo bang tikman ang aming fried dumpling na gawa ng isang genius cooking boy ng pinakamahusay na restaurant, ang Yang Kwan Restaurant? Talo na tayo. Wala man lang pumapansin sa Yangkwan Restaurant kasi nasugatan si Master Chuyu. Pasado naman sa panlasa ko niluto mong dumpling, Mau. Master Chuyu! Maaari niyo ba akong bigyan ng isa? Opo! Tikman niyo po at kainin ng hindi sinasawsaw. Hindi sinasawsaw. Opo! Mukhang napakasimple lang nitong isang ito. Hindi katulad ng iba. Mukhang masarap. Matikman nga. Ito yung... Oo, alam ko na. Alam ko na ang sekreto ng niluto niyong dumpling. Ano po? Gumamit kayo ng sabaw sa halip na tubig. Opo, tama po kayo. Naisip ko po na dagdagan ng flavor sa balat. Nagdagdag po ako ng buto-buto ng baboy para sa sabaw. Ganun ba? Habang piniprito mo, ang roasting aroma ng sabaw ay nangangamoy. Sinip-sip ng balat ang flavor at ang mild roasting flavor niya ay napakasarap. Sabi mo nga, kahit hindi ito isausaw, ay malinamnam pa rin ang lasa. Ano ba talaga ang sekreto mo? Ano yun, Mau? Ang ginamit ko ay... Ano yan? Ito po. Tugi ang sekreto? Tama na naman siya. Sino kaya ang matandang yan? Pahingi pa nga. Masarap. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng bagong lasa at pagtuklas. Ang palaman ay napakalambot at kusang natutunaw sa bibig. At sa tuwing aking kinakagat, nadarama ko ang linamnam at init na dumarampi sa aking dila. At yun ang sikreto. Mau? Tama yun. Ito yung lard na sinasama sa red oil. Ang lard na nilagay ko ay natutunaw pag ito'y nainitan. At nakatulong yun para kumalat ang hot sauce. At yan ang sikreto na nagpasarap. Oo nga, kaya pala hindi na ito nakita dahil humalo ito nang ito'y mainitan. Simple lang siya sa biglang tingin pero sa loob pala nito ay maraming rekado na nagpapasarap sa kumakain. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong klaseng fried dumpling. Napakasarap at kakaiba sa mga natikman ko. Sino kaya ang matandang ito? Ay, napakasarap. Talagang nasiyahan ako at mukhang napakagaling ng inyong panlasa. At ganun din po kayo. Maaari pa ba akong humingi ng isang plato? Sige po, kahit po ilang plato. Marami siyang magagandang sinabi sa'yo, Mau. Nako, wag naman masyadong marami. Ang matandang yan ay gutom na gutom. Mau, hayaan mo na siyang kumain ng kumain. Kalaw! Anong ginagawa mo dito? Kahit ang sikat na restaurant ay tiyak na mahihirap ang pantayan ang aming dumpling. Pero hindi mo naman yon kasalanan dahil si Chuyo ay nadisgrasya sa araw ng paligsahan. Anong sabi mo? Master Chuyo. Huwag mo siyang pansinin. Tatalunin kita sa pagluluto. Alam mong tapos na ang laban. Tignan mo ang mga platong nasa pwesto namin. Napakarami. Bakit hindi ka na lang magtinda ng matigas mong fried dumpling sa kawawang matandang yon? Ay, nakita na nila ako. Kumusta? Tikman nyo rin ito at napakasarap. Inutusan kami ng general ng Guangzhou na bantayan kayong mabuti.
Kapag malaya kang palakad-lakad sa lugar na to, kami ang mananagot, Master Lowen. Ano? Isang sorpresa na malaman na dumalaw dito si Master Lowen. Tignan mo, lumulunod si Elder Kwang. Master Chuyu, sino pong matandang lalaking yon? Siya ang dating makapangyarihan sa mundo ng pagluluto na namumuno sa Imperial Kitchen bago pa dumating si General Lee. Ang pangalan niya ay Master Lowen. Ang balita ko mula nang magbitiw siya sa kanyang posisyon, naputol na ang komunikasyon niya sa mundo ng pagluluto. At lumibot siya sa mga lugar sa China para humanap ng magaling na cook, pero hindi ko inaasahan na makikita siya rito. Oh, Ikaw si Mr. Kalaw. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo naisip kung anong gustong kainin ng mga tao. Nang humingi ako sa'yo ng isa pang plato ng dumplings, hindi ako humihingi sa'yo dahil nagugutom ako. Ang ginawa mong dumplings at ang ginawa ni Mau ay parehong masarap. Kaya lang, tinanggihan mo ako. Ikinalulungkot ko. Sayang. Tatapatin kita. Sa palagay ko, meron kang problema sa iyong pag-uugali. Narinig niyo ba yun? Ang malamat na master ay pinupuri ang Yangquan Restaurant. Pumunta na tayo sa Yangquan. Tikman natin ang fried dumpling. Oo nga, talagang masarap nga ito. Totoong talagang Bigyan mo pa napakasarap. nga ako isa. Sige na. magaling! Babawi tayo ngayon! Bigyan mo nga ako na isa! Mga kaibigan, malapit ang matapos ang Cantonese Dumpling Contest, ang taunang pagdiriwang ng Spring Day Festival. Lumilitaw na dumadami ang tao sa Yangquan at mabilis ang naging kalamangan nila sa Dumpling Brothers na nangunguna sa umpisa. Ito na po! Lumalakas ang benta natin. Hindi ako makapaniwala makakagawa ng ganito si Mau. Magaling talaga magturo si Master Chuyu. Huwag kang mag-alala, hindi nila tayo matatalo. Sa wakas, ang pinakahihintay nating lahat, lumubog na sa kanluran ang araw! Ang mga plato ay inalis na sa pwesto ng mga kalahok. Ito ay nasa mahigpit na pagbabantay. Dinadala ang mga plato sa calculation center na nasa likuran ng upuan ng mga hurado upang bilangin. Inilalagay kaagad sa talaan ang mga nabilang na plato. Kapag natataka na, ito'y kaagad na dinadala sa mga hurado. At ang resulta ng paligsahang ito ay ipapahayag sa entablado. Ay, pagod na ako. Di ba ginawa na natin lahat ng makakaya natin, Mau? Gaya ng sinabi ni Master Chuyu, ang masarap na dumpling ang nagdala ng madaming customers sa atin. Tama! Ay. Sigurado akong tayo ang mananalo kahit pinintasan pa natin si Master Lowen. Tama ka, kapatid ko. Hindi bale. Hindi ko napansin ang kapangyarihan ng batang yon. Mga kaibigan, iahayag ko na ang mga bilang. Heto na po! Entry number 1, ang North Garden Restaurant, 124! Walang sinabi yan. Sa palagay ko, talo na yan. Mas marami pa kaysa nung isang taon. Ang susunod na entry ay ang Tutu Restaurant, 184! Anong sinabi niya? Nakakahiya! At ang susunod na entry ay ang winner ng isang taon, ang Guangzhou Dumpling Restaurant. Ha? Ano? Tatlong plato? Hindi ako makapaniwala! Talo ako! Sa palagay ko, hindi na po na ito ng mga restaurant. Lahat ng magkakalaban ay kaawa-awang naging resulta. Ang Bangring Restaurant, 82 plates! May lisa na maging maganda resulta ng sa atin. Nakita niyo ang resulta ng unang mayabang na magkapatid. Ang restaurant na susunod kong iahayag ay umani ng napakaraming bilang ng mga plato, kaya napakahirap dalhin dito sa entablado. Tingnan niyo doon! Hinihila papasok ng isang elepante. Oras na para sa mga Dumpling Brothers na pinagtuunan niyo ng pansin. Lubos kaming napahanga sa bilang ng plato na inani nila. 1,242 plates! Ito ang bagong record! Wala bang restaurant o umani ng ganitong karami ng plato sa contest?
Wow. At ngayon, ang huling restaurant ay ang Yangquan. Ang bilang ng kanilang plato ay... Ha? Ahon? Huh? Isa itong napakalaking sorpresa! Isa na namang elepante ang papasok! Ang bilang ng plato ng Yangquan ay... 1,242! Parehas sila! Pantay ang bilang! Isa rin itong bagong record para sa ngayong contest! Kaparehas ang bilang ng mga plato sa Dumpling Brothers! Ano ba yan? Parehas pa ang bilang. Parehas ng bilang! Bakit parehas? Kahit isang plato lang sana. Baka sakaling merong iniiwang plato dito sa suhin. Namin niyo yan? Oo nga, hindi pwedeng dalawa ang mananalo! Malaking gulo ito. Sa palagay kong may lang nagkaroon ng malaking iskandalo. Bakit hindi mo subukang muli? Wala ako sa posisyon para magbigay ng payo sa contest ng Cantonese Cooking Association. Pero hayaan niyo akong magsalita. Kahit na mahusgahan natin ang pinakamagaling, hindi papayag ang mga taong manonood. Gayunpaman, gusto kong tikman muli ang kanilang dumplings. Ano sa tingin niyo? Kayo ba'y pumapayag sa aking mungkahi? Ayos na ang lahat. Magaling kung ganon. Hihingin natin ang pahintulot ng Yangquan Restaurant at Dumpling Brothers para mapaglabanan muli ito bukas. Makinig kayo! Gusto niyo ba tikman ang iba pang dumplings maliban sa mga ginawa niyong fried dumplings? Ha? Alam niyong hindi biro ang kumain ng parehas na pagkain. Yun lang. Alam ko, sumasang-ayon ako. At ganun din po ako!